Representative LPGMA, party list at siyang presidente ho ng Republic Gas Corporation. Kasama ho natin, magandang hapon, former Representative Arnel T. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Opo, magandang araw po sa inyong lahat. Sir, after po ng pag-cut dito po sa excise tax sa mga produkto like LPG, naipatupad na ho ba para ho sa kaalaman lang ng ating mga kababayan? Nadama na ho ba ito ng mga buwibili ng LPG sa merkado? Opo, mula po nung inanunsyo ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes ng alas 4 ng hapon, the next day, which is Tuesday, pinatupad na po namin sa Regasco at sa LPGMA Association sa lahat po ng aming mga miyembro na nagpatupad na po kami ng 3 pisong price reduction or 33 pesos kada 11 kilogram cylinder. So magkano ho, para malaman ho natin, magkano na ho yung presyo ngayon? Opo, ang SRP po ng Regasco cylinder ngayon ay naglalaro po, depende po doon sa location. Pero para ho magkaroon pa ng idea ang ating mga consumer, Opo. ang pinakamababang presyo po ng ating LPG ay nasa halagang 1,455 at ang pinakamataas po na kung ito ay nasa mga mas malalayong lugar ay nasa 1,567. Bawas na ho itong utos ni Pangulong Marcos. Wala na ito dito. Opo, bawas na po ito ng 33 pesos. Sir, sabi niyo mas mura kung depende sa location. Pa-explain po yun, sir. Opo, kasi po yung atin pong mga presyo ngayon ng LPG ay nakadepende po sa lokasyon po nila. Halimbawa, kung ito po ay nandito po sa Luzon, sa NCR, or kaya naman nandito lang po sa Bulacan area, or kaya Pampanga area, ito po ay may halagang 1,455. Pagka ito naman po ay nalayo, halimbawa nasa Isabela, nasa Ilocos Region, or kaya naman nasa Visayas or Mindanao, di hamak po na mas mataas po ang freight cost na para iparating doon ang produkto. Umaabot po ito sa pinakamataas na 1,567. Paano ho kayo nakakasiguro, sir, na dito lang tumatama yung presyo? Ibig ko sabihin, sir, baka sa iba, sa labas, baka sumobra na dito sa suggested retail price. Well, ang namin pong palagi paalala sa ating mga consumer ay kaya po kami nag-aanunsyo ng SRP para po sila ay guided. At lahat naman po ng aming mga franchise, mga tindahan ay hindi naman po nila nababiolate yung amin pong direktiba. Dahil so far naman po ay nagkakaroon kami ng unawaan na kung ano po yung aking inaanunsyo, yun po ang kanilang inilalagay sa price board. Kasi required naman po na ito'y isulat nila sa kanilang price board. Aside ho rito sa utos ni Pangulong Marcos, meron po ho ba nga asahang pagbaba, sir, sa presyo po ng LPG? Opo, well, yan pong pagbaba ng presyo ay hindi lamang po sa excise tax suspension. Nagkaroon din po ng another round. Maaaring ito po'y bukas, may patupad po namin ang another round of price adjustment or price reduction. Dahil naman po ito sa pagbaba ng crude oil. Dahil nung Tuesday, kung inyo pong maalala, bumaba po ang diesel at gasolina na naka-apekto rin po yan doon sa presyo ng LPG dahil po yung ating transport cost or shipping cost ay bumaba rin po. So bukas, kami po ay magpapatupad ng another 3 pesos rollback. At ito po ay 33 pesos per cylinder po ulit ang amin pong ibababa. Ito po ay dahilan dahil soon sa pagbaba ng crude oil. Ang epekto po nito, it's around $50 per metric ton pagdating po sa aming importation ng aming mga produktong LPG. At ang katumbas po nito ay 3 piso kada kilo. Okay, linawin natin, sir. That's a good news, no, sa mga karinderya, no, sa mga nasa bahay umaasa po sa LPG. Aside sa excise tax reduction, may additional pong adjustment bukas sa inyo pong mga produkto. Tama po kayo. Dahil po hindi naman ito dahil po sa pagbaba na po talaga ng crude oil. Hindi na po ito dahil sa excise tax, kundi this is in addition to the suspension of excise tax, another 3 pesos tomorrow because doon sa pagbaba po ng crude oil dahil po sa deklarasyon ng peace talk sa Middle East between the US at saka ng Iran. Okay. So kung bibili po ako bukas, ramdam ko na po ba ito or by next day pa?
Hindi po, mararamdaman na po ito bukas. Inabisuhan na rin po namin ang amin pong mga franchise store and members of LPGMA na magkakaroon po ng another round of price reduction bukas po ng umaga. Pagbukas po ng tindahan nila, bago na po ang presyo nila. That's good. Maraming salamat, sir. Sir, yung excise tax cut na ito, okay lang ho ba? Wala namang kaya naman sa bulsa, sir, ng mga sinusuplayan po ninyo? Well, so far naman po, like for example, yung excise tax, kagaya po nung una naming abiso, yan po inako na po muna namin kahit na po hindi pa ito totally na ipapatupad ng gobyerno. Dahil nga po, sabi nga natin, pagdating po kasi sa implementation ng ating gobyerno, kung minsan may konting bagal. Ibig sabihin, nade-delay because of the issuance of the executive order. But in the end, tayo po'y sumusuporta doon sa direksyon ng ating pamahalaan ng Department of Energy na every time that the President announced a movement like this suspension of excise tax, gusto naman natin maramdaman na ito ng publiko. Kaya inako na po muna namin ito dahil naniniwala naman kami na mapapatupad naman po ito sa darating na panahon or maaring bukas ay maipatupad na po ito ng pamahalaan. Opo. Sir, kumusta ho yung supply ng LPG po ngayon? Well, ang maganda po nito dahil summer season tayo ngayon plus talaga naman pong aminado ang lahat na talagang napakataas ng epekto ng gera sa Middle East at napakalaki ng itinaas. Bumaba po ang demand ng LPG sa dalawang dahilan, summer season plus lubhang napakataas ng presyo ng LPG kaya yung iba ay lumipat muna sa uling at sa kahoy. Kaya po nabawasan po tayo ng 30% demand ng LPG. Kaya po ang ating supply inventory ng ating bansa mula po sa 35 to 40 days, umangat na po ito ng 50 days inventory. Oh, 30% ng demand, 30% na bumaba yung bumibili. Opo, 30% Metro Manila? po mula Nationwide? nationwide po yan. Oh, so ganun karami yung lumipat mo na, sir, sa uling tsaka kahoy, no? Hindi po, yung Or 15% kuryente. po, yung 15% po, yan po ay usual na nangyayari tuwing summer. Talagang bumabagsak ng 15% ang demand for Okay. LPG every February, March, April at May. Mm-mm. Pero dahil po sa taas ng presyo, nadagdagan po ng another 15% ang nabawas sa mga gumagamit ng LPG. Kaya po yun po ang naging direksyon. Ang kagandahan naman, nadagdagan yung ating supply. Opo, nadagdagan po ang inventaryo po natin. 35 to 40 days. Ngayon po ay ilang araw na po? 50 days inventory na po tayo ngayon. Oo. Hindi naman po tayo magkakaubusan, sir, ha? Kung sakaling hindi nagkasundo yung mga dalawang pogi doon sa Pakistan, ha? Ang maganda po ngayon dahil meron na po tayong other source of LPG. Ito po yung sa North America, which is dito po sa US, Canada, at Africa and Mexico. Yan po ay ginagawa na po ngayon ng Department of Energy under the PNOC. Bumibili na po sila ng produkto ron at darating din po yung produktong yan this coming May 22. Kaya po makakasigurado po tayo that we have enough supply ng LPG sa ating bansa. Sir, if ever, halimbawa, kasi may pag-uusap na naman, nagkita sa Pakistan, nagkausap na po yung Iran, tsaka Amerika, nagkaayos. May possibility bang maibalik pa sa dati yung presyo ng LPG? Yun po sa original price na before the conflict, hindi na po maibabalik yan for the year. Dahil ang issue po niyan, kahit buksan po ngayon, it will take around 6 months bago po maayos lahat yung mga nasirang facility ng Saudi Arabia, Qatar, Oman, kung saan tayo kumukuha ng produkto. Ang sila man ay nagdeklara na sila ay nabawasan ng 13 million barrels per day. Yun po ang sa report nila na yan po ang hindi nila kayang isupply ngayon hanggat hindi nila natatapos yung repair ng kanilang mga facility. Hindi may ibabalik in a year? Yes, hindi po may babalik in 6 months. Yun 6 po ang months. huling narinig namin. Oo. So, mukhang sabi, sir, ng ibang mga mga analyst, mukhang ito raw ay new normal. Parang ito na, i-brace na natin ito, ganito na talaga tayo. Well, tingin ko po naman ang pagiging abnormal situation po natin ay this year po talaga nangyari. Dahil alam po ninyo, ang talagang dahilan naman po rito. Kaya nga marami nagtatanong kung ang presyo ba natin ay tuloy-tuloy na bababa. Ang sagot po namin palagi dyan, I think we are aligned with the Department of Energy
nakadepende po sa tweet ni President Trump. Oo, sir Pero pag-uusap pa. Tingnan natin sana maging maayos ng pag-uusap ng dalawa na kampo Opo. dyan sa Pakistan. Sir, salamat sir. Thank you. Ano, mensahe niyo Okay. muna sir, pakiulit sir, itong magandang balita for tomorrow, yung adjustment. Opo, well, again, ulitin po natin, we will have another round of price reduction or rollback bukas po ng umaga, pagbukas po ng alas 7. Friday, April 17, magkakaroon po ng 3 pesos per kilo price reduction ng LPG under the brand of Regasco and LPGMA members. At ito po ay 33 pesos kada 11 kilogram cylinder. Yan po ay ipatutupad namin bukas. Sir, salamat mabuhay po kayo. Good afternoon. Opo, salamat din po. DZ